Sabi niya, God hears more clearly what we keep in the heart than what we hear, than what He hears our lips say to Him in worship. Ulitin ko po, God hears more clearly what we keep in the heart than what He hears our lips say to Him in our worship. Mas pinakikinggan ng Diyos ng maliwanag kung ano ang nilalaman ng ating puso kaysa sa kanyang napapakinggan na sinasabi ng ating mga labi. Bakit ganito po? Because it is possible that even the song that we sing are merely lip services, not true worship. Kaya nga po kapag tayo mag-worship, dinidesign din po natin ang ating mga awit na babagay po sa bawat sasabihin natin at nilalaman ng ating puso. Katulad po ng sabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 29 verse 13, ang sabi po niya, "These people claim to worship me, but their words are meaningless because their hearts are far away from me." Posible pong nagpupuri tayo at sumasamba, pero alam ng Panginoon na iba ang laman ng puso natin kaysa sa sinasabi natin. That's why worship should be the passion of our heart. Kaya ang ganda po kung kabisado niyo po yung uh, the heart of worship, ano? Sabi po nung part of the song, I give you more than a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. Yes, mga kapatid, the Lord is looking into our hearts. Tama po yung sabi ng awit na to, the heart of worship. It is the state of the heart and not of our lips. And the song continues. Part po ng song, ang sabi niya, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Kaya nga po ang worship, tungkol lamang po ito sa Diyos. At alam niya ang estado ng ating puso. Kaya mula po dito mga kapatid, hayaan niyo po para matutunan niyo ito, ma-develop niyo po ang passionate heart for worship. Ahanguin ko po ito sa Psalm 84 verse 1 to 4. Na ang sabi, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkataho ay umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging mga ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabing sila dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. So mga kapatid, with this, the term passionate means the alignment of the mind, the heart, and the body towards an act or a cause. Ang ibig sabihin, hindi po pwedeng magkakaiba ang sinasabi ng iyong labi sa nilalaman ng iyong puso at sa tinatakbo ng iyong isip. Hindi pwedeng ibang sinasabi mo sa nilalaman ng puso mo, pati sa galaw din ng katawan mo. You cannot separate all of our entire being. As Paul said, offer yourself as a living sacrifice, holy and pleasing to God as your spiritual worship. Meaning, the focus, the center, the heart of worship is God. Amen po? Now, let me give you some ways to develop a passion for worship. Number one, mga kapatid, ask God to reveal to you the beauty of His dwelling place. Ito po yung mga ways and steps to develop a passion for worship. Kung sakaling hindi pa po kayo passionate, ito po yung mga pamamaraan. Number one, ask God to reveal to you the beauty of His dwelling place. Amen po? Sabi nga po, doon sa binasa ko sa inyo sa wikang Ingles sa Psalm, how lovely is your dwelling place, O Lord God Almighty. Worship is dictated by who God is. We cannot worship dynamically God unless He reveals Himself to us first. Ibig sabihin, dapat alam po natin, worship is about who God is. And just letting the Lord to reveal Himself to you, when we allow God to reveal Himself and make Him the master of all. Alam nyo, nung first time ko pong mag-lead ng worship sa aming community, meron po akong hawak-hawak na papel, guide ko po.
Nung tumayo ako sa harap, nanginginig po ang aking tuhod. First time ko po kasi maglilid. At hindi ko po mabitaw-bitawan yung aking outline. Hanggang sinabihan po ako ng aking leader, yung aking mentor. Sister V, bitawan mo na yan. Nung tinanggap mo na ikaw ay maglilid ng worship, niready mo na ang puso mo, nagdasal ka, nagbasa ka ng Bible, hiningi mo ang wisdom. Ang preparation mo ay sapat na. Now, enjoy the Spirit. Enjoyin mo na dahil ililid ka na ng banal na Espiritu. Hindi ka naging tamad nung pinag-aralan mo kung paano tatakbo ang iyong worship leading. Now, it's the time na ang Panginoon na ang gumalaw. So I did. Naging makapangyarihan po at mas natural ang pagkakalid ko sa aming congregation during that worship. I was lost in the presence of the Lord. Na kahit namumuno po ako that time, pakiramdam ko, ako po'y nandoon, nakaharap, na nag-iisa't nakatingala sa ating Panginoon. I led a powerful and dynamic worship, a so vibrant worship at that time. Kaya damang-dama ko po, ang altar ng Panginoon ay nasa aming harapan. Lahat po ng nandoon, naramdaman ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Pag tama po ang pagkakalid natin ng worship, mga kapatid, gagaan ang pakiramdam ng lahat na pinamunuan mo. Bakit? Kasi ang Panginoon ang kanilang nakaharap at nakaniig. Ikaw lang ang namuno patungo sa pagpupuri sa Kanya. Amen po? Number 2, offer your absolute attention to God's presence. Katulad na nangyari sa akin, nung una, ang attention ko nandun sa outline ko, na wag ako mawala doon. Pero nung inoffer ko na yung attention ko kay Lord, siya na po mismo at presensya na niya ang aking nadama at dire-diretso po. Walang lal ang aking worship. That means mamamangha ka. You will stand in awe. And to stand in awe of God means to be in the presence of God as if nothing captures your attention other than His glory. Wala nang ibang makakaagaw ng attention mo. Walang magiging distraction. That's why you should indulge yourself into the presence of the Lord. An ambiguous, unlimited indulgence to the presence of the Lord. Yung pakiramdam na na-mesmerize ka, na malikmata ka sa ganda, at yung pakiramdam na in love ka. Diba? Nung una, nung umiibig pa lang kayo sa inyong mga kabiyak o minamahal, ni ayaw mo mawalay siya sa paningin mo, ganun din ang pakiramdam. Amen? Yung una mong masilayan ang mukha ng anak mong isinilang, yung sanggol bilang isang ina, di ba hindi mo maunawaan ang pakiramdam? Sobrang in love ka sa iyong isinilang. Ganun din tayo kapag tayo nag-worship. Napapakanta ka pa. You're just too good to be true. Amen? Can't take my eyes over you. So, ganun no? Hindi mo maalis ang mata mo. Ganun din tayo sa Panginoon. When you are worshiping, no one should capture your attention other than the God we worship. Amen? Na nakangiti siya sa iyo, lugod na lugod siya sa iyo, habang ikaw ay umaawit, habang ikaw ay nagpupuri. That's why ito po yung number 2, offer your absolute attention to God's presence. At number 3, learn to always worship God with all your heart, mula sa puso. Sabi nga po, my heart and my flesh cry out for the living God. You see, mga kapatid, there is this principle in worship. We can worship God imperfectly, but we cannot worship Him insincerely. Pwedeng hindi kagandahan kung paano ka bumigkas, lalo na kung Bisaya ka o ako Kapampangan, ano? Imperfect yung mga wordings. Pero sincere ka naman sa sinasabi mo. Tatanggapin yan ng malugod ng Panginoon. Pero sometimes, mga kapatid, sa ating experience, some people confuse as worshiping yung word quote and quote with all your heart. Pag sabing with all your heart. Na ang nangyayari, nagiging emotional about it. Actually, when we say with all your heart, it simply means to be sincere and honest about what you say and express to our God when we worship Him. Yung hindi mo siya pinepeke. Kasi,
alam niya 'pag peki ka kasi sasabihin ni Lord katulad ng sabi niya kay Propeta Isaiah